malamig na malamig pa yan mga boss, makina. Ayan o. Kaya walang daya yan. So, ayan. A few months mga lodi. Ayan, napakalamig pa ng makina yan ha. Pero isang start lang mga lodi. So, karaniwang problema lagi ng Mio Sporty mga idol. Share ko lang ha. Hindi po tayo professional na mekaniko pero siyempre, pag mga ganitong bagay maraming namumroblema. Nakatulad na mayroong Mio Sporty na hirap ito yung karburador, maaaring gasolina o kuryente. Pero sa akin kasi Mio Sporty na to, sa tagal na nito, ay lagi na nagiging problema ko eh siyempre yung carburetor nito, kinukulang sa supply ng gasolina, yung ere, yung kuryente wala. Mga idol, walang uncut yan ha. So try uli natin. Talagang napakalamig pa ng makina niyan ha. Ayan, so start uli natin para maniwala. Ayan. Kita nyo naman, napakalamig pa ng makina niyan, pero one click lang and yun na nga, maayos na uli yung hatak. Hindi na siya sinok, hindi na siya barado, so hindi nagpuputol-putol yung takbo. So ano ba naging problema ng ating Mio Sporty? Baka ito lang yung problema ng motor nyo mga lodi. So try natin ituro kahit sa simpleng bagay man lang, sana makatulong. So yan mga lodi, may example tayo dito ng carburetor. Ito kasi talaga dati nagpalit na ako pero wala, binalik ko pa rin yung stock at kuwalan tayo ng pihit. Ito kasi yung sa ating jet, ayan, hirap na walang tagahawak mga lodi. So tanggalin lang natin to mga idol. Ito yung pangunahing naging problema ng motor ko mga idol sa tinagal-tagal. Kahit anong klase yung pinagpapalitan ko na wala pa rin. Ayan yun nga. Hanggang sa huli nakita ko rin yung problema. Ayan. Bali may spring yan. At saka jet pilot niya yan. So may goma yan mga idol dito sa loob. May goma yan dito. Ayan. Meron yung goma dyan mga idol. Hindi nyo lang makita sa loob eh. Kasi yan nga. Araw-araw pa naman pero hindi pa rin makita. Tingnan natin, ilawan natin. Kita ba? Hindi pa rin makita eh. Pero may goma yan mga idol ah. Ang naging problema nito, nitong aking stock na carb yan. Pero ito muna yung example na ito, ikukuha natin. May goma yan. Nandito sa ating jet yan. Spring. Tapos ito, papasok natin doon. Pero may goma rin yan dito. So, nangyari sa akin mga idol, yung goma, hindi ko napapansin. Nasira na. As in, yung naputol. So, pag nilalagay ko, inipitan ko, ina-adjust ko, hindi ko napapansin, naputol na pala. Hanggang sa pumasok na din sa dulo. Yun, baka sakali lang naman. Hindi naman lahat nagkaganon. Pero yun nga, saka titimpla ko ng ating carb. At ito makahanap ko ng magandang timing, magandang minor. Yun na nga, yung hindi nagpuputol-putol yung ating gas kapag nagre-rev tayo. Ayun, napansin ko talagang dito ang naging problema. Yung pinakagoma niyang maliit lang na sakto dito. Sakto dito. Eh, hindi ko napansin na sira na pala hanggang sa pumasok na doon. And ano nga, kung minsan talaga nakatagilid, hindi siya nasusot ng maigi. Kaya yun lang mga idol, ang check nyo ng maigi, yung pinakagoma dito sa ating jet, timingan ng minor, ng ating ere. Kasi kung minsan hindi napapasok ng maganda, akala natin ang problema ay sa float, hindi pantay, hindi nakalibel. Akala natin dito sa ating pinakakuan may pasak. Akala natin sa ating piston curve, akala natin may punit na. So yun mga idol, napakasimpleng pala. Baka sakali po na hindi nyo pa rin ma-resolve yung problema ng motor nyo. Try nyo lang ito tanggalin. Silipin nyo yung goma nyo. And baka hindi nakalagay ng maayos. Baka nakatagilid. Saka pipihit ka titimpla nyo. And baka putol o baka pumasak na doon sa dulo nito.
Kaya kahit anong timpla nyo ay hindi talaga gaganda yung ere o yung minor o yung supply ng gasolina nyo sa ating carburetor. So yun lang mga idol, sana nakatulong. Ayan, napakasimple. Kita nyo naman, oh, walang kainit-init yan mga idol ha. Talagang kanina pa yan, nakapahinga kasi ngayon nga. Nagpahinga muna tayo kanina. Then yun nga, pakikita ko sa inyo habang hindi mainit, start agad natin. So try ulit natin mga lodi.